Hallelujah. The message that I want to share to you is experiencing the year of greater. Paano natin mararanasan ang year of greater? Now, ano yung basis ni Pastor sa mga ito? Word of God. Amen? According to Isaiah chapter 42 verse 9, and because sabi niya dyan, okay, behold, the former things have happened. Amen? And now I declare new things. Before they spring forth, I proclaim them to you. Tataragsa kaya kung babaong ikipamati, mamagmati at namin kaniya pugas kaya na. Isungahan pa ilang ang mangyari, ikimang mangyari, dapat na mangyari, ipagakong kayo ka na mangyari. Amen? Naalala nyo last Sunday sa anniversary natin, I am confidently declaring to you sa mga susunod na buwan, kahit na ganito yung sitwasyon kayo ng church natin, medyo mainit, maganda, pero medyo nararamdaman natin yung init. One of these days sa mga susunod na buwan na ito, the Lord will make this sanctuary an air-conditioned sanctuary. I declare that bago mangyari. Amen? Bago pa man mangyari, dinideclare ko na. Maging sa buhay mo, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi na nangyayari, dinideclare ko na sa buhay mo. That's the word of the Lord. It is a prophetic word based on Isaiah chapter 42 verse 9. The Lord impressed in my heart to declare to you this morning. Sabi niya, behold, the former things have happened. Nangyari na yung mga dati. Salamat kay Lord. Amen? Amen. For example, in the ministry of JHM, a lot of things that we are experiencing right now are things that are only dreams and vision before. But now it's already a reality. Nangyari na. Amen? It was said it's already happening, it happened already. Kaya sabi nga dito, the former things have already happened. Amen? Now, ito yung nakaka-excite. Now, I am declaring to you, okay, new things is about to happen. Yung mga bago. Pakita mo nga, isip-isip ka nga. Personally, hihinto muna tayo ng konti ngayon. Okay? Hindi ako magmamadali ngayon. Okay? Kahit nakulit tayo ng laro, hindi ako magmamadali. Okay? Pause for a moment and look back a little. At tingnan mo, nasaan ka galing at nasaan ka na kayo? May nangyari na ba? May mga matindi na bang nangyari sa buhay? Okay, tingnan nyo yung pinanggalingan nyo dati. Isipin nyo. Ano kayo dati? Ngayon, ano na kayo ngayon? May nangyari na ba? Kahit pa paano may nangyari na? Hello? Adan ba? Kakabsat? Adan? Adan, di ba? Nung panunutan tayo dahil tinagapuan tayo ini. Ibiyag tayo ini. Kasasalat di pa nagbiyag tayo ini. Ipamati tayo ini. Tatang panahon. Ada kayo dito tatang panahon. Tatang oras. Kita kita nagbiyag yun. Compare it to the former to now. How is it? Meron na ba nangyari? Kahit kung ano? Ano na? Ako na magsasabi sa inyo confidently. Kung hindi nyo nakikita, kitang-kita sa mga buhay ninyo. Amen? Yung nga lang po minsan hindi natin na-appreciate. Kasi nga hindi pa naman ganun kakindi. Okay, pero nangyari na. And we are thankful because it already happened. Nagpapasalamat tayo nangyari. Amen? Pero ang nakaka-excite, sabihin mo din sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord, hindi pa parating na bago. Ano kaya yung paparating na bago? Hindi pag sabihin yan, yung medyo matagal na panahon na hindi pa nagbubuntis, magbubuntis. Ganun ba yun? Ipaparating na bago. Pwede, right? Merong mga answered prayer kayo in the past, pero sinasabi ng Panginoon, ipaparating na bago, maaaring may bagong answered prayer. Amen na paparating. I'm not saying to you, hindi ko nililimit. Alam ko, ito lang ang bagay na alam ko. Ang sinasabi ng Lord, rema word ng Lord sa pastor ninyo, the Lord is about to do a new thing. Di bago na gagawin ng Lord. Para sa ministry, numanpay, nagpay-peso na dahil tahan ng perfect. Amo dali ilan mo mga kagawa dito ay hindi panagbiyan personal ni pastor. Numanpay na ganun, tinagpapin yung pastor ng mangyari, panagbiyan ko. Adaman lang na hindi may bagat na problema. Adalat ang problema, adalat ang kini, adalat ang kini, sumagpapalawang kasi na, ayun na natin, setback, para bang pinapabagal ka kung minsan na nangyayari.
Pero I want to believe on the word of the Lord, saying, a new thing is coming. Kaya ngayon, dinideclare ko pa lang sa inyo, sa pamilya mo, kapatid, sa personal mong buhay, makinig ka. Kung may pananampalataya ka sa lumin mo itong sinasabi ng pastor mo, may paparating na bago sa buhay mo. That's the declaration. Amen? Naalala ko doon si Pastor David, kaya ko pa siyang nakunti. Nung medyo baby pa siya, mga 1 or 2 years old siya, namin ko siyang nilalagay dito sa balikat ko. Okay, habang naglalakad kami, ewan ko kung naaalala pa ito ng misis ko, naglalakad kami papunta doon sa One in Jesus Fellowship. During those time, wala pang JHM, tumutulong kami sa ibang simbahan kasi nga, hinihintay namin yung direksyon doon sa amin. Habang doon sa punto kami sa One in Jesus Fellowship, malagdag ako sa David sa balikat kong ganyan. At during that time, napakahirap ng buhay. Sabi ko sa anak ko, lalo kong pinapraktis si David. Sabi ko sa kanya, lalo na, kaya kami naglalakad, wala kami pumasahe. Tama kayo sa oras? Hindi ko na, sa sobrang tagal, hindi ko namin naaalala masyado. Basta naaalala ko lang, nandito si David sa balikat ko, lalakad kami. Lagi ko sinasabi sa anak ko, Lord, wala na, hindi mo na uling lagyan. Yan, I declare, I am teaching my kid to experience, to declare something that we believe. Yung mga panahon na yun, nilalakad kami, sabi ko, wala na Lord, pwede mo na uling lagyan. Kung minsan mga, bubumutin ko yung wallet ko na walang laman, gaganyan mo, papakita ko pa sa anak ko, sasabihin ko sa anak ko, wala na. Hindi na ulit ayaw kay God. Hindi na ayaw kay God. At dinideclare namin by faith. Declare. Lo and behold, ang tanong ko lang sa inyo, nangyayari na kaya yun. Ngayon, hindi na inanswer ng Lord ng panalangin ngayon. Dati declaration lang, ngayon, hindi na declaration, kaya hindi na. Kaya doon makikita ninyo that there are things that we declare that becomes reality. Kaya huwag kayo magtitipid na mag-declare. Kaya nga ngayong umaga nito, ang pastor ninyo, dinideclare ko, year of greater and better. Greater and better because a new thing is going to happen. The Lord is promising us that there is something that is going to happen. Sa buhay mo, pamilya mo, ministry, amen. Sa lahat ng mga pinagkatiwala ng Lord. And before it happened, bago pa man mangyari yan, sinasabi ko na sa inyo, at sasabihin ko sa inyo yung naniniwala dito sa sinasabi ng pastor mo, humanda ka sa sorpresahin ka ng Panginoon sa mga susunod na araw. Magugulat ka. Ephesians chapter 3 verse 20 said, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Makinig kayo mabuti. Ano sabi niya dyan? Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Ang tanong doon, kaya ba ni Lord? Kaya ba ni Lord? Ang sabi niya doon, kaya ni Lord na gumawa ng mga bagay na hindi kayang sukatin. Amen. Ibig sabihin yun, miracles. Amen? Sabi niya ganyan, no? Higit pa doon sa mga ini-imagine mo. Higit pa doon sa mga hinihingi mo. Amen? According to His power that is at work within us. Pakituro mo nga yung katabi mo, sabihin mo, may kapangyarihan ng Diyos na nagtatrabaho sa buhay mo, kapitin mo. It's working within us. Amen? And if we are going to tap on that power working on us, amen? Like the power of declaration, believing that the Lord can, amen? Katulad ng umaga dito, sinasabi ng Bible, wala naman talaga imposible sa Panginoon. Ang tanong lang dito naniniwala ka ba na nagtatrabaho sa buhay mo? Yung kapangyarihan ng Diyos na yun. Kasi kung minsan, sa sobrang praktikal ng mga tao ngayon, kahit pinag-aatay ng church, hindi na sila naniniwala. I want you to know that there is a power that is working. God's power is working in us. We need to tap on that power and that believing by faith that God can do immeasurably more than we ask or imagine. Amen. Haggai chapter 2 verse 9. Ito yung passage natin sa taon na ito. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, which is my faith. This is my declaration to JHM this year. Na itong mga naranasan natin kahit na gano'n na kadami, even if we have already experienced a lot of great things, miracles happen.
in the past, and we are thankful for those miracles. But the Lord is saying, the Lord is going, amen, to allow us to experience greater. That the glory of the Lord in the past in this house will be greater than the glory in the past. Amen? Mas marami pang gagawin ng Panginoon dito. Amen? Kaya na ito yung sasabihin ko Maraming mga tao na dapat galing dito sa mga susunod na taon kung pag nakikita nila yung nangyayari dito sa church na to, sasabihin nila sa sarili nila, sana naman pa ako. Pero wala na sila doon. Amen? Because mamamangha sila sa gagawin ng Lord sa mga susunod na panahon sa gawain na ito. Sabihin mo sa katabi mo, sana kasama pa kita. Pag dumating ka. Amen? Job chapter 8 verse 7, 8:7, sabi nito, your beginning will seem humble, or your beginnings will seem humble, so prosperous with your future. Pakinggan mo nga yan sa katabi mo. Kahit simple ka lang ngayon, pero napakatindi ng iyong kinabukasan. Anong po? Possible? Yes. It's happening in the past. It happened in the New Testament. In the Old Testament, it's still happening today, and it's still going to happen even in our generation. Kahit kasi hindi natin pinagdalinan niya, kaya mga anak, hindi kayo mga kapatid. Kaya ako nalulungkot kung minsan, kaya dahil masyado kayo nalaro. Ako kasi, nung ako ang kabataan, nung ginawa ko yung salita ng Diyos, nabago yung record. Kaya kung gusto kong mabago yung buhay nila, bilang pastor nila kasi mahal ko kayo, kailangan kong ituro yung ginawa ng Diyos sa buhay. Kaya lang ang problema ko minsan, hanggang ngayon, busy pa rin kayo sa akala nyo makakatulog sa buhay nyo, pero hindi naman nakakatulog sa buhay nyo. Tapos sasabihin ko sa kalong pastor ng enjoy. Sasabihin nyo, hindi mo kayo mahal. Dahil enjoy ang pastor. Hindi, mahal ko nga kayo, kaya kayo nilalaban. Hello? Di ba na kasi yung interpretation na yun Ang pagmamahal nyo, kung sige, anak, gawin mo lahat ng gusto mo, kahit na ikakasama mo. Ganun yung pagmamahal nyo. Hello? Alam niyo ba kung ang tawag doon? Ito yung anak ko. Okay. Papa, parang sa tahong tumalong dito sa bangin. Okay. Sige anak, mahal naman kita Ito lang kita. Tapos, malaglag yung anak, nagagagay Ganyan kayo mga kapatid. And I understand that. Naiintindihan ko yun. Ganun yung kung minsan basahin yung pagmamahal. Pero kami kasi sa DHL, hindi ganun kami magmahal. Pag nakita namin mahuhulog kayo, hawakan namin kayo pag ganyan. Kahit na ayaw ko. Magaling ka na, huwag ka lang mamatay. Hindi huwag lang masira ang buhay mo, magaling ka na. Okay na ba yung son? Gusto mo yung ganung klase ng pag-aalaga? Basta parang gusto mo gawin ng anak, makakasama niya sa'yo. O sige na nga, dahil mahal kita, sige gawin mo na lahat ng gusto mo. Ano ba yung pagmamahal? Hindi pagmamahal ang tawag doon. Hello? So I believe the Lord will do great things sa ministry natin sa buhay natin. But you need to hold on to the word of the Lord. You believe. Amen? Number one, paano natin na-experience yung fear of failure? Kasi may paparating. Paano yung mararanasan yung paparating? Di paparating, di ba? Meron paparating? Sino naniniwala na may paparating? Sino naniniwala na may paparating sa personal niyang buhay? Sino naniniwala na may paparating sa pamilya niya? Sino naniniwala na may paparating sa JHM? Amen? Picture kayo? Number one, kailangan natin
Number one, make room for the greater, the year of greater. If you don't have room for it, even if you declare it, even if you read it, you do not have the vessel to contain the year of greater. Walang greater kung walang kwarto sa buhay mo, walang lugar sa buhay mo, yung greater. Walang lugar sa buhay mo, yung greater years kung ang lagi mong pinupus yung sarili mong kagustuhan. You need to make room. Oh, maganda ng kwarto, no? Sino sa inyo gusto magkaroon ng ganyan kwarto? Ha? Oh. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi imposible yan sa Panginoon. Pero bago ninyo maranasan yung ganyan, magbukas muna kayo ng kwarto sa puso ninyo. Naniniwala ako, Panginoon, na mayroong year of greater and better. You need to believe by faith. Pag hindi ka, kasi kaya mag-declare ng declare si Pastor, kung hindi ka naniniwala, wala mangyayari. You do not have room eh. Okay? Isaiah 43, 18 to 19 said, do not call to mind the former things. Yung former things, nagpapasalamat tayo doon. Pay no attention to the things of old. Behold, I am about to do something new. Even now it is coming. Do you not see it? Indeed, I will make a way in the wilderness and a stream in the desert. Binigyan ko ng emphasis yun. Binigyan ko, pay no attention, okay, of the things of old. Yung old, give thanks to the Lord. Upon the Lord has already done in your life. Give thanks at you. Today you're not like even if your journey is filled with a lot of bad things, bad memories, or experiences. Kalimutan mo na yun. Ibagong paparating. Hindi ka mabubuhay sa kasalukuyan kung lagi kang nabubuhay sa nakaraan. Sabi mo ulit sa katabi mo, may kwarto na ba sa inyo ang paparating na maganda ng bagay na ipagdadala? Kwarto na ba sa buhay mo? Naniniwala ka ba? Hindi ko sabihin naniniwala ka ba? Kung ikaw yung klase ng tao na rin inisip, posibilidad ka, magkakalalita, karayo mo yung magbaga, may talagang awan. Sino sa inyo mga ang pinagdadaanan dito? Sa palagay nyo kaya, mas malaki yung pinagdadaanan nyo sa kesa sa pinagdadaanan namin yung Pastor Coronel. Pero tingnan nyo yung mukha ni Pastor na halik pa rin ako. Di ba nalaki Jones? Bicol. Alam nyo kung bakit? Kasi naniniwala ako na may Diyos. Kahit may problema ko, kaya ng Diyos ko. Amen? Kaya ni Lord. Nakakaiyak pa kami na kaya kami nagkakatingin ng Pastor kasi hindi naman kami nag-usap ni Ate Megan pero yung message of the song sakto-sakto sa mga pinagdadaan ng Panginoon. Amen. Ano yung word na nag-echo sa akin kanina? Be still, Panginoon. Amen? Be still, Panginoon. Amen. Relax ka na. Ano? Alam niyo yung ginagawa niya. Usap-usap kami ng pagkailan ko, lalong-lalo na si Pastor David kayo ng umakay. I am really blessed that even my children understand the ways of the Lord. Amen? Walang nagpapanik, walang ano. Sabi ng anak ko, may dahilan si Lord. Hindi ko sabihin sa inyo lahat na sinabi, pero sa kanya may dahilan. May magandang dahilan si Lord. Amen? Hawakan namin pagkita yun. Amen? May magandang dahilan si Lord. At kami ngayon ay mamubulan na lang sa mga susunod na araw sa kakawin ng Lord. Amen? Hallelujah! Ikaw, pinagdadaanan ka ba? Naniniwala ka ba? Nakapagbinigyan mo ng lugar, yung paparating na yun sa buhay mo, makakapasok. It will be able to have room in your life. The things that is coming from the Lord. Ano yung room na yun? Faith yun eh. Pananampalataya. Kung wala ako, hindi mo pinaniniwalaan, walang lugar. Ano? Walang lugar sa buhay mo. Yung sinasabi ni Lord ng kapatid, kahit kami darating, kung wala kang kwarto, hindi makakapasok. Amen? Kasi sa katabi mo, kaya ayusin mo yung faith mo. Okay? Doon sa last part, sabi niya dito, I will make a way in the wilderness and streams in the desert. Ang tanong ko, nakakita na ba kayo ng disyerto na mayroong streams?
Desert na, kaya tinawag ng desert, diba? Wild tuyo. Tuyo. So anong emphasis dyan? Yung paparating na bago, hindi siya ordinaryo. Hindi siya natural. Isa siya nagmimala. Kamangha-mangha yung paparating sa buhay mo. Hallelujah! Ang tawag malan. Hindi ka nung papaumay, hindi pa nagbiyan tayo, pamilya tayo, ministry tayo, kunalan ko na ni Apo Diyos, haan na ordinaryo, hindi pa paumay. Amen? Maglagay kayo ng kwarto, patagpalakayanan kayo sa mukhay. Ephesians, chapter 4, verse 22-24, put up your former way of life, by your own self, which is being corrupted by its deceitful desire, to be renewed in the spirit of your mind, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Alam nyo, this may be very, very simple, very elementary in nature, but we truly do not understand the holistic application of this. It's not just about your born-again experience. Amen? Or your former way of life and then the new life in Christ. Amen? Ang sinasabi nga dito, ang sinasabi niya dito, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness. Amen? And holiness. Ang ibig sabihin ng just, if we apply that not just in character, amen? Look at Jesus. Amen? If you look at Jesus, he may not have everything. But when he spoke the word, because he has faith, amen, it happens. Kaya talaga ang dapat natin naiintindihan kung talagang born again tayo, there is power in the power of declaration. Especially when you believe what you are declaring. Kaya nga si Ezra, lagi namin tinuturuan ngayon kasi ang tinuturo ni Ate Geraldine, ganito, lagi tinuturo ni Ate Geraldine, taas ang kamay ng pogi, pataas naman ang kamay ng anak ko. Pero lagi yung dinidikler, sabi ko kulang. Kaya sabi ko sa kanya, tinuruan ko sa ganito. Sabihin ko sa kanya, taas ang kamay ng pastor na bilyonaryo na magpapatayo ng maraming simbahan. Tataas naman ang kamay ng anak ko. Siguro si Ezra. Bakit ko ginagawa yun? Para sa mura ng edad, naiintindihan na niya yung power of declaration sa kanyang isipan. Because I believe one day, my child, amen, blessed by the Lord, and we will be blessed by the Lord to plant a lot of churches. Yun ang gusto ko, ayaw ko yung pogi lang. Kasi pogi naman talaga yung bata. Amen? Pogi ba? Malas na nanay. Diba? Pag malas na nanay, pogi. Diba? Kaya walang ganun ka. Okay. Pero yung faith, dapat turuan para kompleto. Amen? Pakita naman din ang abay, mag-practice ka. Practice it. Naniniwala ako. Kami paparating sa buhay mo. Na ikagugulan mo. Ang tanongin mo lang naman, may kwarto na ba? May kwarto na. May baka walang kwarto, bigyan ka ng bigyan, wala kang kwarto, hindi ka naman naniniwala. Hello? There is Jesus. There is Jesus, ha? Hindi niyo yung practice ni Jesus, ano? He is holy, He is divine, He is human. Pero pag sinabi niya, sabi niya kay Pedro, itapon mo dyan sa ano? Itapon mo yung net dyan sa malalim. Tingnan mo, may ano. Si Pedro naman, kasi may room. Tinanggap niya eh. Tinapon niya sa malalim. Ano mangyari? Nakikita niyo ba yung buhay ni Pastor Frank? Pag pinaniniwalaan mo at ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng declaration by faith, kahit wala, di ba? Magkakaroon. Amen. Hallelujah. Number 2. Ano dapat natin gawin ngayon taon na ito? Huwag lang magkaroon ng kwarto. Everybody say, welcome, welcome. Welcome natin, papasukin.
Hindi lang maghahanda, magpapapasok, papasokin mo. Welcome the year of greater by faith. Amen? 2 Corinthians chapter 5 verse 7 sabi niya, for we live by faith, not by sight. Are you living by faith or by sight? Kaya pag tinanong kayo, kamusta ka na? Tingnan mo yung paligid mo, sasabihin mo, hindi okay. Bakit nakikita mo kung wala? Nakikita mo yung problema. Pero, ang isang taong nabubuhay sa pananampalataya, pag tinignan niya yung paligid niya, ang nangikibabaw pa rin yung nakikita ng kanyang pananampalataya. Amen. May natutulong sa inyo ito? Make room and welcome what is coming. Amen? Make room and welcome what is coming because we Christians are supposed to be living by faith. Naniniwala tayo. Lord, naniniwala ko, nakahanda na ako. Hebrews 11 verse 1 said, now faith is confidence in what we hope for and assured about what we do not see. Kaya naniniwala tayo as JHM that we are going to live in the year of greater and better, the year of greater. Why? Because we believe it. We are assured of it. Sigurado akong may paparating. Pastor, may paparating. Amen, may paparating. May paparating. Amen? Make room. Amen? Pag dumating, papasukin. Amen? Hallelujah? Welcome. What is coming from the Lord. Number 3, pag dumating, let it stay. Papasukin nyo, huwag mo nalalabasin. Pag hindi ng sitwasyon. Ano ko na na? Isaiah 26, 3 and 4. Pakinggan dito. You will keep in perfect peace the steadfast of mind, because you trust in you, trust in the Lord forever, because God, the Lord, is the rock eternal. Steadfast in mind. Consistent. Amen. Hindi na bago-bago. Hindi na yun, dahil narinig ko kay pastor na nalik up yung faith niya, naging-wala kayo, pero pagka uwi ninyo mamaya, makikita yung sitwasyon ninyo, ay, hindi ko bago-bago dapat. Dapat manatili ang pinananampalataya ninyo. Amen? Manatili sa mga sa katabi mo, dapat manatili, ipaglaban mo ang pinananampalataya mo. Be steadfast in mind. Psalm 61 verse 4. Psalm 61 verse 4 said, let me dwell in your tent forever, and take refuge in the shelter of your wings. Let me dwell in your tent forever. Kapag dumating, kung ano man yung ipapadala ng Panginoon sa buhay nyo, let that stay in your life. Stay. Hindi yung nakadepende sa nararamdaman mo, nakadepende sa nakikita mo, tapos mag-discourage ka, minsan maganda yung pananampalataya mo, minsan hindi na pananampalataya kapag dapat hindi ganun. Pagka gumawa tayo ng kwarto mo, papasukin natin, hayaan mo sa manatili doon. Hayaan natin si Lord gumalaw sa buhay natin lagi. Amen. And people, amen. Sa mga kabataan natin, let me just declare this to you. Pag hindi ka bumitaw, isa ka doon sa mga tao sa susunod na 5 taon ng JHM. Ikaw na ang susunod na pagpapalain ng Panginoon ng todo-todo. Katulad ng mga nauna sa inyo, hihigitan nyo pa. Huwag ka lang magbabago. Yung mga dati kumakain ka na sa tigas eh. Ngayon, ibang level ka. Amen? Sabi mo sa kanto, tapakin mo. May paparating. May paparating. May paparating. May paparating. May paparating. May paparating. May good. Welcome and let it stay. Psalms 91 verse 1-2. Last verse natin, sabi dito, he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty.
I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. I trust that the Lord is able to do what we need. He will say, He said, He will. Amen? Kung anong sinabi ni Lord, I believe it. I will not entertain doubt para maranasan ninyo yung year greater. Let me minister to you now. May I ask you please stand up. Pwede ba tayo tumayo para wala? Ulitin ko yung tanong, sino ang naniniwala may paparating? Naniniwala ba kayo? Hindi Shopee, hindi TikTok, hindi Lazada, hindi Timo. Well, may paparating. At alam niyo ba ang magandang balita, yung paparating hindi mo kailangan ng bayaran. Hindi mo kailangan ng GCash, hindi mo kailangan ng credit card, hindi mo kailangan ng cash.